Amen. Praise God. Sige po, malakas na palakpak para sa Diyos dahil sa unang buwan ng July. Amen. And magdeklara muna tayo. Sabihin natin, bukas ang langit sa buhay ko. In the name of Jesus Christ. Deklarahan mo yung katabi mo. Sabi mo, nakikita ko ang malawak na biyaya ng Diyos sa'yo. Sabi mo sa likuran, nakikita ko, bukas na bukas, ang kalangitan sa buhay mo. Amen. Lahat ng nananampalataya kay Jesus ay hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa isang mapagpalang araw na biyaya mo sa bawat isa sa amin. Tunay na napakabuti mo, tunay na ikaw ay tapat, tunay na ikaw ay Diyos. Hallelujah. Higit sa lahat ng bagay, higit sa lahat ng kaya naming isipin, higit sa lahat ng kaya naming gawin. Salamat po, O Lord, dahil pinatutunayan mo araw-araw ikaw ay dakila, ikaw ay karapat-dapat na pasalamatan. Tunay na ina-acknowledge po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagka-Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang nagmamahal, nagligtas, at patuloy na nagbibigay ng magandang buhay sa amin. Dalangin ko po sa banal na Espiritu ang pagsama ng Panginoon sa ating ngayong gabing ito at biyayaan tayo ng magandang revelation na nagmumula sa Kanya, sa Kanyang salita, na magsisilbing kalakasan natin at buhay araw-araw. Sa iyo po ang papuri, mataas sa pagsamba. In the name of Jesus, this all we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Lahat ng masaya say praise the Lord. Sige po, makakaupo na tayo. At pag upo mo, gigilin mo muna yung katabi mo. Sabi mo, nang gigigil ako sa'yo. Kung wala kang katabi, hanap ka ngayon ng katabi. Praise God. So we welcome you po dito sa buwan ng July 1st. Amen. Hindi ba kayo nagtataka bakit ang bilis ng panahon? Kalahating ng taon. Sabi mo sa katabi mo, kalahating taon na. Kumusta yung prayer mo? Amen. Kumusta po yung ating 18 prayers? Nangalahati na rin ba? Yung iba hindi lang kalahati, sumobra na sa kalahati. Amen. At sabi mo, gagawin ng Diyos lahat ng pangako niya sa akin kung ako'y mananampalataya. Amen. Ayan. Kaya ngayon po, ang pinag-uusapan po natin ay open heaven. Praise the Lord. So, andyan po sa live sila Pastor Don kasi naka-live po muna siya. Nasa, magaling na. Amen. Magaling na. Kaya alam, gusto niya, pag nakita niya tayo, maliwanag na. Ayan. Kaya sabi ng doktor, just have a rest. Kaya bawal siya sa crowd. Sabi niya, di doon lang ako sa sulok. Hindi man pwede. Okay, so praise God at magandang gabi po minsan pa sa inyo lahat. So now we are on our 7th month of the year. And ang title ng ating theme for the whole month ay Open Heaven. Sabi mo sa katabi mo, bukas na pala. Ang langit pala, hindi mo bubuksan, bukas na pala. Amen? Amen. Ano ba ang meaning pag sinabing bukas? Pag sinabing open? Pag sinabi pong open, ang meaning niya nasa mga dictionary, pag tinignan natin, some other meaning is it is available. Di ba? Pagka-open, meaning ay available. Pwede mong pasukan, pwedeng daanan. Tama po ba? Amen. Ano pa? Pagka-open, maraming pwedeng gawin. Halimbawa, bukas ang kwarto mo. Pwede kang matulog. Ano yung katabi mo? Inaantok ka na ba? Mamaya na tayo matulog. Kung bukas yung kwarto mo, pwede kang magpahinga. Kung bukas ang kitchen mo, pwede ka magluto. Ang dami mo pwedeng gawin pag bukas. Sabi mo sa katabi mo, maraming pwedeng gawin pag bukas. Pero pag sarado, may magagawa ka? Wala. Wala. Amen? Pero pag bukas, maraming
pwedeng gawin. Dahil nga ang pinag-uusapan natin ay open heaven. Doon muna tayo sa open. Ano pa? Meron kang access. Easy access. Pagbukas, pasok ka na lang ng pasok. Labas ka rin ng labas. Easy access. Access, hindi ka nakakatok para may magbukas. Sa katabi mo, bukas na. Hindi ka nakakatok. Amen? Open na eh. Open. Ano pa? Kapag ka open, alam nyo ba na exciting? Open ang mga opportunities. Exciting, hindi. Aba, exciting yun. Nagbukas ng opportunity sa kaharian. Ni Sheikh Maktoum, exciting, hindi. Opa, exciting yun. Pero pag sinabing, sorry po, daan na is closed. Ano yan, yung pag nakalinya ka? Naabutan ka ng cut-off. Sorry po, tapos na po ang kota. Pero pag may pagka-open na open sa'yo ang opportunity, it is exciting. Sabihin natin, exciting. Alam niyo po ba, pagka-open din, merong tinatawag na new hope. May pag-asa. Ay, gigilin mo talaga yung katabi mo. Sabihin mo, manggigil ka ngayon, may bagong pag-asa. May pag-asa. Yung kung kahapon, sinaraduhan ka, ngayon, may bukas na bagong pag-asa sa'yo. Amen. Hindi palaging nagsasara. Ang pinag-uusapan natin ay open. At alam nyo rin po ba, kapag open, may willingness. Hindi na pipilitan. Diba, yung katabi mo, open makinig sa'yo. Hindi na yan napipilitan. Kahit antok-antok na siya, kwento ka pa ng kwento, mahalaga nakikinig siya. Paggising niya, ano nga yun? Willingness. Amen. Sabihin natin, may willingness. At ito pa, pag sinabi mong open, may acceptance. Katanggap-tanggap pagbukas. Alam mo ba, pagbukas ang puso mo, bukas na ang puso mo para umibig, sabi mo. Kasi noon nasaraduhan. Ngayon, may acceptance, may pagtanggap. Ba't nangingiti ka, Crystal? Saya ka lang. Meron bang bukas ang puso? Amen. Hey, eto, meron ako kasunod dyan. Wait lang kayo, okay? Sabi kapag ka-open sa adjective, sabi sa pag open daw, ito hindi shut down. Okay, of course, not shut, not locked or blocked. It is accessible and it is easily accessed or it is exposed or it is uncovered. Tama ba? Pagbukas ang inyong kaldero sa bahay, alam mo o hindi ang ulam. Alam mo, bukas eh. Pero wala. Bukas lang siya, pero wala. Amen. Pero kapag ka may laman, nalalaman mo dahil bukas. Sino dito may hilig magbukas ng kaldero kahit walang laman? Anong ulam? Amen. O, sino naman dito laging bukas ang kanilang tahanan para mamigay ng ulam? Di ba yung mga kapitbahay natin, pag alam na nila na ikaw ay bukas para sa kanila, hindi na magtatanong yon kung anong ulam, dederecho na yon. Ang titingnan kung may ulam. Amen? Praise God. Noon yon. Ngayon, namimigay na lang tayo. Glory to God. So, yan po yung maraming pwedeng mangyari kapag may openness or kapag may bukas na pinag-uusapan. Ang maganda, ano pa, pag open, pwedeng doon masimulan, pwedeng doon ma-reveal. Di ba? Pag open, may open kasi ako sa'yo. Wag na, close mo na lang yan. Nalaman mo, hindi. Pero pag may inopen, nalalaman. Ang ganda ng open heaven. Amen! Amen! Marami tayong malalaman bakit heaven ang pag-uusapan natin na bukas. Praise God! So, it is revealing. It is exposing. You can see everything in it. Nothing is hidden. No restriction. No hindrances kapag open ang heaven. Open is available. There's a huge chances of availability. And
It is responsive. Pero hindi lahat ng open, ito na, makakatulong sa atin. Halimbawa, open manhole. Ah, Sa baha, makakatulong yon. Pero pag namali ka ng tapak, lubog ka doon. Tama ba? Manhole yun, di ba? Yung tawag yung mga ganyan. Doon nga sa merong open na hukay, may nahulog na mga bata, namatay. Amen? So, even though, ibig sabihin, hindi naman lahat ng open ay makakatulong. Open window. Kung sa second floor, okay lang. Pero kung nasa 75th floor ka, nagbukas ka ng bintana, namintana ka doon. Naalala ko tuloy yung pamangking ko. Sabi ni Dan, ilang taon nun si Tintin? 3 or 5, mga ganyan. Ang dami nilang yung mga bata namin ganyan ngayon, mga ganito na ngayon, tapos na mag-aral. Ang bahay namin, malaki yung, hindi malaki, mataas. At hindi namin bahay yun, nirerentahan lang. Nagrenta kami ng bahay hanggang 4th floor, pero manipis lang. Parang siguro ganito lang. Pero pataas siya. Sa Lukban po kasi, ang mga bahay, hindi palakihan, pataasan. Halimbawa, una, kusina. Yung pagpasok mo, kusina na yan. Tabi banyo. Pag akit mo sa second floor, yun yung sala. Pagdating mo sa third floor, doon pa lang yung mga kwarto. Tapos yung ika-fourth floor, another kwarto. So ngayon, itong mga bata, nandun sila sa second floor. Pero napakataas ng doon. Yung mula sa baba, sa banyo, parang 2 palapag yung taas niya, 3. Ang pamangkin ko, nakaupo sa ganito ng bintana, nakoy-akoy pa. At, di ba kita doon sa baba yung labasan. Sabi niya doon sa mama na, Mama! Siguro kung ako nandun, buti wala ako nung. Kung ako nandun sa sitwasyon na yon, baka ako unang nanigas. Mahina po ako. Lord, tulungan mo nga ako sa mga ganong sitwasyon. Parang ang kalooban ko, mauna pa ako. Para kami ni Jem. Ano may matay? Cancel. Okay? So ngayon, mabilis po yung kapatid ni Mama si Esther. Nahatak niya agad yung bata. Kung hindi namin alam kung ano mangyayari sa kanya. Kapag mula doon sa halos ika-third floor, ang saya-saya niyang kumukuyakoy, isang tungo niya lang, hulog siya sa baba. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang pakuyakuyakoy. Baka akala mo, yung bukas na yan, makakatulong sa'yo. Amen? So, hindi ho lahat ng bukas ay nakakatulong. Pero may isang maganda tayong pag-uusapan sa loob ng buwan ng July na makakatulong, na ma-enjoy mo, na makikita mo ang kagandahan, the open heaven. Amen? Pag sinabing langit, sa langit, wala nang di ba ang saya? Sabi sa katabi mo, alam na alam mo. Kapag usapang heaven, pare heaven. Alam niyo po, pag usapang heaven, talagang pakiramdam mo, wala kang isipin. Heaven nga Parang lagi ka nakalutang. Pero ito pong heaven na pag-uusapan natin ngayon ay hindi yung heaven na gawa-gawa ng tao. The heaven that we are talking about in the Word of God is the open heaven created by God. Amen. Sabihin mo yung totoong Diyos. Yung totoong lumikha ng langit. Yan po yung ating pag-uusapan. Heaven, which is a creation of God. A heaven, an open heaven, which is an idea of God. Amen? A heaven wherein there is a dwelling or the presence of God. Yun pala yun. Hindi lang basta pakiramdam mo ay langit, kundi yung totoong langit. Sabihin natin, totoong langit. Pag pumunta ka sa sementeryo, anong nararamdaman mo? Ha? Anong presence meron sa sementeryo? May presence of fear. Sabi mo, baka may humatak sa paa mo, lumalakad ka lang, baka maiwan yung paa mo kasi, di
Basta napapanood mo, may lumalabas na kamay. Sino pa napunta dito sa sementeryo? Anong ginagawa sa sementeryo? Diba? May presence of fear. May presence of, ano yun, yung tinatawag na shake, rattle, and roll. Hindi ka naman inaano ng patay. Naninindig yung balahibo mo. Bakit? There's some presence na tinatawag. Alam niyo po ba na ang langit, kung yun, nararamdaman mo may presensya, lalo't higit may presensya ang Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may presence ang Lord. Kung pumunta ka sa bar, sino dito galing sa bar nung isang linggo? Bar siya. Galing siya sa bar siya. Okay. 'Di ba? Hindi mo mararamdaman doon yung presence ng ano ba 'yun? Andun ba ang ewan ko ako kasi galing din ako noon. Sabi sa katabi mo, parehas kayo ni Pastora. Galing din po ako doon. Hindi last week. Siguro 20 years ago. 20 years ago? Or mga 15 years ago siguro. So, may kanya-kanyang presensya kapag pumupunta tayo sa isang lugar. Pag pumunta ka sa tabing dagat, presence of peace, calmness, yan. Kaya yung iba, maraming kapayapaan. Sabi ng Bisaya, mayaman sa bokabularyo. Dahil, ang tawag sa muka, tawag sa isda. Muwi ng bahay. Nakatira sa piece 1, piece 2. I love you. Baka mamaya di nyo napag-preachin, okay? So, gano'n po. Kapag nasa office, ano naman presensya meron sa office? Iba-iba din. May Russian, may Argentina. Gagaling nyo talaga. Merong presensya ng Argentina. Pero alam mo ba na mayroong presence na ikaw lang yung may kakayanang magdala? And that is the presence of God inside you. That is the presence of heaven. Pag sinabing open heaven, hindi pwedeng hindi involve ang Diyos. Pag sinabing open heaven, naturally God is involved. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung bukas sa langit sa'yo, kasama ang Diyos doon. Hindi pwedeng i-claim mo, open heaven ang buhay ko, pero Lord, teka lang, dito ka lang. Hindi pwede. When we say it's an open heaven for you, God is the very first character that is involved. Hindi rin tayo. Amen? He is, when you say, open heaven, then the heaven is freely to move in your life. Kaya nga bukas, freely, available. Sabi sa katabi mo, available ang langit sa buhay ko. Amen. Amen. At involve ang Diyos doon. When we say, open heaven, there is no hindrances and no other who can occupy. Because it's only the heaven that we give the right. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay makikita in John 1 verses sa binasa natin kanina. And it is titled, When Jesus Says So. Pag sinabi ng Panginoong Jesus. Sino dito yung tuwang-tuwa kapag kayong, alam mong pag sinabi niya talaga, totoo ginagawa niya yun. May kilala kayong ganon? Tingnan mo yung katabi mo. Pag sinabi niya ganon talaga, pag sinabi niya malilibre, ako nalilibre talaga siya. May ganon, pag sinabi nga mangungutang ako, nangungutang talaga di ba? Eto matindi, pag sinabing magbabayad ako, sis. Ha? Pag sinabi talaga
ginagawa niya. Masarap kasama, tama po ba? Pag sinabi ni Gracia, okay, Day, meron tayong fellowship, magdadala ako ng adobo. Sure nyo, madadala ni Gracia yon? Yes, excited ka. Pero pag sinabi niyan, Day, meron tayong fellowship, darating akong maaga. Darating ng maaga, sure yun. Amen? Amen. Sino sa inyo yung ganyan? Amen? Yung kahit hindi ka i-required, nagagawa mo talaga ng masarap sa puso. Amen. So when Jesus says so, pag ang Diyos kaya ang nagsabi, ano kaya ang pwedeng mangyari? Amen? Kung yung tao pag nagsabi, pinaniniwala ka, magpapadala. Ring! Sabi nun hindi na pala, messenger na ngayon eh. Oh, sige na, magpapadala ako bukas. Sino nakapagpadala na ngayon? Ayan. Nagpadala na kayo? Sino yung magpapadala bukas? Magpadala na kayo mataas palitan. Magkano daw? Diba? Pagka sinabi mo magpapadala ka, at ikaw ay talagang nasa puso mo yung sinabi mo, ginagawa mo. Ano pa kaya pag ang Diyos po ang nagsalita? Ano pa kaya ang hindi natin pwedeng paniwalaan kapag si Jesus na ang nagsasabi? Kapag sinabi ng Diyos na hindi ka mahirap, pwede kayang paniwalaan? Hindi. Madaling paniwalaan? Hindi. When Jesus says so, bakit? So kapag open ang heaven, tandaan natin, available lahat ng mula sa langit para sa iyo. Pero tandaan nyo to, hindi dapat lang langit ang bukas. Mamaya malalaman nyo kung ano pa dapat. Number 1. Bago mag-number 1. Yung ating po pinag-uusapan ngayon, when Jesus says so, how much of faith do you have kapag si Jesus na ang nagsabi? Hindi yung madali kayang paniwalaan. Hindi sa madaling paniwalaan. Kasi lahat tayo naniniwala eh. Nang sinabi ng salita ng Diyos, na tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo, naniwala tayo? Hindi. Naniwala tayo. Pero hindi lahat kayang manampalataya at magtiwala. So ito pong kwento na ito ng John 1 from that verse 43 is about a person named Nathanael. Si Nathanael, siya po ay isang, hindi ko siya na-search kung siya ay pero siya ay isang, portrait ng isang mananampalataya ni Jesus na mapanalangin. Yan. Tanay yung katabi mo, nananalangin ka ba? So si Nathanael was not seen by Jesus because but he is able to describe where he was. Tingnan po muna natin ang John 1 verse 46. Pinag-usapan may tumawag kay Nathanael, si Philip, at isinasama siya. Sabi niya, halika sa BMI. May maingay na pastor doon. Buti na lang wala si pastor doon. Sabi ko kanina pagpasok ko, walang mag-filled with the Holy Ghost. But we are filled with the Holy Ghost. Amen. So, si Philip, pinuntahan nga si Nathanael, nakita niya at yun nga, binalita niya na about Jesus. There is a good thing about Jesus. Sabi ni Nathanael, saan galing? Galing sa Nazareth. Sabi niya, may maganda bang nanggaling? Mayroon bang mabuting manggagaling mula sa Nazareth? Kasi yung Nazareth is like a depressed area. Parang nandoon yung, alam mong mga goons, mga ganyan ang itsura. Huwag mong tingnan yung
yun. Okay? Yung bang itsurang hindi mapagkakatiwalaan. Yung katabi mo lang, mamaya wala na lahat sa'yo. Yung mga ganyan. So, doon ang galing. So, kaya, sabi niya, may pwede bang mangyari? And in fact, hindi lamang mabuti, kundi talagang pag sinabi mong tagapagligtas, may magliligtas ba? Eh, sila nga ang gumagawa mostly ng ikakapahamak mo. Amen. So, yan po yung kwento ni Nathanael. Next verse. Ano ang sabi? When Jesus saw Nathanael approaching, nung parating na si Nathanael, sabi ni Jesus, he said of him, he is a true Israelite in whom there is nothing false, sabi kay Nathanael. Then, 48. Nagtaka si Nathanael. Oy, balik mo ulit sa 47. Ano sabi ni Jesus patungkol? Siya isang tunay na Israelite. Pero kanina, nagtanong siya, may maganda bang manggagaling? Ngayon, sabi ni Jesus, siya isang tunay na Israelite at there's nothing false in him. Next verse. Sabi ngayon ni Nathanael, paano mo ako nakilala? Sabi ni Jesus, nakita kita. Sabi sa katabi mo, nakita ka ni Jesus. Saan? Sa ilalim ng sa ilalim ng puno ng niyog. I saw you were under the fig tree bago ka tawagin ni Philip kanina. At alam niyo po ba, yung palang pagka ang tao pala ay nasa ilalim ng fig tree, ay ibig sabihin ito'y mapanalangin. Kasi nung unang panahon yun yung kanilang parang prayer place. Hindi prayer mountain, prayer garden. Ang galing Ayan. So doon pala. Kaya ngayon, nakita ni Natal, tama yung sinabi ni Jesus patungkol sa akin. Kaya niya ako nakita doon kasi ako'y nananalangin. At hindi siya nagkamali doon. At alam niyo po, nang sabihin niyo ni Jesus, anong nangyari sa 49? Then, biglang nag-shift yung kaninang doubt ni Nathanael na may mabuti pang mangyayari, biglang nag-shift. Nagtiwala kay Jesus. Kaya di ba nung unang dating na, may mabuti kayang mangyayari sa buhay ko. Praise God, narinig mo about kay Jesus, bigla kang nag-shift. May maganda pa pala talagang mangyayari sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may maganda talagang mangyayari. Because of Jesus. Amen. So ano pong ibig sabihin ito? Nothing is hidden from Jesus Christ. From the very first day of our life, Jesus already knew about us. Why? Jesus knew about the women in the well. May dinalang magkakaibigan, binutas pa ang bubong. Para lang madala kay Jesus. Pero sabi ng mga kaibigan, Panginoon, pagalingin mo siya. Pero anong ginawa ni Jesus? Hindi pinagaling, pinatawad sa kasalanan. Bakit? Alam niya kung anong pangangailangan. Mas alam niya, kaya sabi mo sa katabi mo, mas alam ng Lord ang iyong pangangailangan. Walang nalilingid. Amen? So, even yung mga ganyan po, alam po ng Panginoong Jesus. Nothing can be hidden with Jesus Christ. He knows our struggle. He knows our challenges. Sabi mo, alam pala niya, ba't di niya ako tulungan? Alam niyo po, ang balita, ang mabuting balita, ginawa na ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti natin. Ngayon yung sinasabi natin, ba't hindi ako tinulungan ng Diyos? Ginawa na po niya yan. Napagtagumpayan na niya. Ang gusto na lang niya sa atin ngayon, He already worked for all these things that is for you. Ano yun? He overcome sin. He overcome death. And even He overcome the devil or the evil of this world. The poverty, sickness, and diseases, lahat yan in-overcome na ng Panginoong Jesus sa'yo. Ngayon, anong kailangan kong gawin? What He wants from you or from us now is faith and to believe in Him. Napagtagumpayan na po niya yan. At paano niya gagawin sa'yo yan? Sa pamamagitan kung ikay mananampalataya. Hindi dahil lamang sa ikaw ay lalapit.
Kasi actually, ang una lumapit sa atin ang Diyos eh. Kaya natin siya nakilala, nilapitan ka ng Lord, nagpakilala siya sa'yo. Ngayon, inintroduce niya sa'yo ang kanyang buhay. Sabi niya, manampalataya ka sa aking sasabihin, mangyayari sa'yo. Ang problema sa atin minsan, ayaw nating i-discover ano ba yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa akin. But praise God, sabi mo sa katabi mo, magmula ngayon, when Jesus says so, I believe. Amen? So like Nathanael, he is a man of prayer. Jesus knows about him. And nung malaman niya, yung nakilala siya ng Panginoong Heso Kristo, wala siyang maitatago, wala siyang maisantabi. Anong ginawa niya? Nanampalataya siya. Agad-agad, Rabbi. Anong pananampalataya niya? You are the Son of God. You are the King of Israel. Kaya iyan po. When Jesus says so, Nathanael believes. Amen. Tayo po. When Jesus says so, anong ating response? We doubt. Tama po ba? Hindi. When Jesus says so, we believe. Sabi mo sa katabi mo, we believe. So, ang dami ng pangakong tinanggap natin kay Jesus Christ. Pero ilan na doon ang nagkaroon ng manifestation sa buhay natin? Magkakaroon niya ng manifestation sa buhay mo when you stop doubting. Pag tumigil ka ng mag-doubt, mangyayari sa'yo. Amen? So, number one, when Jesus says so, ano ang blessing? Number one, when Jesus says so, you will see greater things than this. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maganda pag greater. Tama? Hindi lamang makikita, mararanasan mo pa. Higit. Higit sa mga himala. So, marami laging nagko-contest dito. So, ibig sabihin pa, mas powerful tayo kay Jesus? May mas gagaling pa ba kay Lord? Hindi naman po pagalingan ang topic dito. When Jesus said that you will see greater things than this, higit pa dun sa naranasan ni Nathanael, ang mararanasan mo. Amen? Higit pa doon lamang sa pagkakaalam ng Diyos kung ano ang problema mo, kung ano ang laman ng puso mo. Higit doon ang gusto niyang iparanas sa'yo. Amen? Kaya nga sinabi niya sa kasunod, you will see open heaven or heaven open dahil higit ang gusto niyang maranasan mo. But let me go first when you will see greater things than this. In John 14:12 to 14, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Okay, basahin niyo po. 1, 2, 3. He will do even greater things than these, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Okay, isa-isay natin. When Jesus say, so, pag sinabi ni Jesus, ngayon, ano sabi ni Jesus? I tell you sikuhin mo yung katabi mo. Katotohanan ng sinasabi ni Jesus. Ano ba yan? Pastora, violente ka na. Kasi baka naiidlip na. I tell you the truth, yung katotohanan. Ano ang katotohanan? Sino mang nakakilala sa akin? Hindi, ang sabi, sino mang may pananampalataya, magkaiba yung kakilala sa nananampalataya. Lahat kilala si Jesus, kahit anong relihiyong kilala ang Panginoong Jesus. Pero hindi lahat sila naniwala at nananampalataya sa ginawa ng Panginoong Diyos. Yung iba naniwala lang nga dyan. Kahit nga demonyo naniniwala. O, tingin lang kayo sa akin. Diba? Huwag kang lumingon. Kahit po demonyo, naniniwala kay Jesus, pero they cannot have their faith in Jesus. Maboborn again sila. Pero hindi yun ang kanilang hantungan. Any rebellious spirit, meron na pong nakalagay, nakatakip
magdang hantungan sa kanila. Tayo lang ang may biyaya ang Diyos. Amen. At sabi niya, anyone who has faith in me will do what I have been doing. Kaya mong gawin. Kaya mong i-perform. You are able. Kaya mong mag-pray sa may sakit. Ang may sakit, hindi mamamatay, gagaling. Kaya mong manalangin ng mula sa wala. Si Jesus nagpasalamat, nag-miracle sa 5,000. Sabi sa katabi mo, kaya mo mag-miracle sa 5,000. Paano kung ikaw ay may pananampalataya sa Kanya? Ano pa? Hindi lang yun. You will even do greater things. Higit pa. Hindi mo mahihigitan ang Panginoong Jesus. Pero higit sa ginawa niya kasi noon, ang sakop niya lang yung Jerusalem. Pero ngayon, tingnan mo kung nasaan ang sakop ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, greater things than Jesus can accomplish will be accomplished by us. By those who have faith in Him. Bakit? Dahil sa galing mo? Hindi. Bakit? Because He is going to the Father. Ibig sabihin, yung authority na meron siya dito, pinagkatiwala na sa'yo kasi bumalik na siya sa Ama. Kaya, deklarahan mo yung katabi mo, marami kang magagawang mabuti. Amen! And I will do whatever you ask in my name. Dito po maraming namamali. Kasi nga tayo, akala natin, ang kailangan lang natin, hingi tayo ng hingi sa Diyos. Prayer tayo ng prayer. Pero yung prayer pala, pwedeng may prayer dapat ng pananampalataya. Kasi yung panghihingi para sa mga baby. Di ba pag umiyak yung sanggol, alam mo, kailangan niya ng gatas agad. Alam mo, may pangangailangan. Either gatas, or basa yung pet niya, or natusok ng perdible. Sabi na, nilalagyan, kasi nung pa'y uso, ganun, no? Diba? Sabi no si Pia, kinikwento ng mami niya, ng nanay niya, na iyak ng iyak, ay nilalampinan, iyak ng iyak, yung pala, maya nadugo na, natusok na ng perdible yung tiyan niya. Praise God, wala nang perdible ngayon. Amen? So whatever you ask in my name, itong asking na to, hindi paghingi. Nakalimutan ko lang kung ano yung Greek or Hebrew word ng ask na yan. Ang meaning ng ask na yan, whatsoever you declare, whatsoever you confess, whatsoever you say in the name of Jesus Christ, it will be done to you. Lord, pahingi po nun. Baguhin mo na. Sabi mo, in the mighty name of Jesus, lahat ng pangangailangan ko, binigay na ng Diyos sa akin. Therefore, I thank you, Lord. Amen. In the name of Jesus, Lord, please, tanggapin na ako sa trabaho. At palitan mo yung prayer mo. Teka, in the mighty name of Jesus Christ, who is my Lord, my Savior, my provider, I thank you. Pagpunta ko bukas, offer letter, pirmahan agad. In the name of Jesus Christ. And the Lord, please, please, parang pipilitin mo pa ang Diyos. Bakit mo pipilitin ang Diyos? Binigay na niya yan sa'yo. Anong kailangan mo? Panampalatayaan mo yung mga bagay na binigay na niya sa'yo sa pamamagitan ng confession mo. Because when you confess, you possess. Sabi sa katabi mo, congratulations. So that, ay, ang ganda pa nito, you may ask me for anything in my name. Come on, say nothing is impossible. Sa kabila, God is able. You may ask. Sabi ni Jesus, sige, hingin mo. Sabihin mo. Ideklara mo kung ano man yan sa aking pangalan at gagawin ko yan sa'yo. Ikaw ang gagawa, hindi ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pangalan. Kaya nga, di ba sabi mo, your name is power. Your name is, Lord, pagalingin mo ako, pagalingin mo ako. Hindi na, magaling ka na. Amen. Wala ka ng sakit. Eh, ang problema minsan, akala mo overnight lang yan. Hindi. Make a consistent declaration of what you wanted sa buhay mo.
Gusto mo magaling ka? Wag lang overnight. Araw-arawin mo, Lord, I thank you. Wala akong sakit. I am in divine health. I can walk directly. Hindi pagawang-gewang. Minsan, liliko sa kanan, liliko sa kaliwa. Amen. Hala, ang bilis ng oras. Uwian na tayo. Okay, Jeremiah 33:3. Bakit? Ano ang sabi? You will see greater things than this. Jeremiah 33:3. Ano ang sabi ng Lord? Call to me. Tawag ka lang. Sasagot siya. Hindi yung sinabi, maglupasay ka muna. Hindi sinabi ng Diyos, maghirap ka muna. Hindi, tumawag ka lang. And I will answer you and tell you at sasabihin niya sa iyo ano yung mga great and unsearchable things that you do not know. Ano yun? Pag may pangangailangan ka, nandyan ang Diyos, sasabihin niya sa iyo ano yung ano yung great and unsearchable things na ibibigay niya sa iyo. Hallelujah. Ano pa? Ay, ito maganda to. Ephesians 3:20. I love this verse. Get ready. 1, 2, 3. Now, Him who is able To to do do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. pero pag ganyan kayong magbasa, hindi ko alam kung tatalab yan. Anak, may amplified. Tingnan natin amplified. Ito ang sabi ng amplified version. Alam niyo po, kahit ako mag-isa sa office, kahit ako'y nasa bus, pag nagde-declare ako, mediin, kahit mahina. Kasi pagka pinipwersa ko, parang may force na nagbabounce yun sa buhay ko. Talagang gigil na gigil ka na Pwede yun. Paano naman, pastora, kung talaga namang malambot, day? Mag-practice ka. Okay. Now to Him who, by in consequence of the action, His power that is at work with us, is what? Is able. Sabi sa katabi mo, God is able. He is able to carry out His purpose and do super na, abundant pa. Super abundantly, far over, above all that we dare or ask to think, infinitely beyond. Ay, ang ganda naman ito. Kaya lang napagod na kayo. Ask or think. Infinite. Alam nyo ba pag sinabing infinite? Ay bakit minsan natatapos yung yung pananampalataya mo kay Lord? Kung ang Diyos nga ay hindi natatapos sa atin. Minsan natatapos ka, nalulungkot ka, napapagod ka ng maglingkod sa Diyos. Bakit? Infinitely beyond our highest prayer, even to your highest prayer. Grabe, yung desires, yung thoughts, yung hopes, or dreams. Ephesians 3:20. God is able to do immeasurably things above all, beyond your imagination. Grabing ganda niyan. Kaya lang kasi nga, diyan tayo nagkukulang. Sabi sa katabi mo, God is able. When Jesus says so, you will see greater things than this. Ang dami natin pwedeng pag-usapan sa open heaven. Last na, number 2. When Jesus says so, you will see heaven open. Ano yung open heaven? Tingnan natin. Ezekiel, sa John 1 verse 51. He then added, I tell you the truth, you shall see heaven open. You will see greater things than this, and you shall see heaven is open. And the angels of God ascending, descending on the Son of Man. When we say open heaven, let's see Ezekiel 1:1. Ano ba yung meron sa open heaven? In the 30th year, in the 4th month of the 5th day, ito yung mga nakakaantok basahin Yung mga ganyan, yung mga pangalan, yung mga numero, nagsisimula ka pa lang, tulog ka na. Praise God. In the 30th year. Pero
alam nyo bang lahat ito ay significant? But minention niyang 30th year. Hindi ko sasabihin ngayon. Pag-aaralan ko muna din. In the 30th year, in the 4th month, on the 5th day, very specific. Sa katabi mo, specific ang Diyos sa'yo. While I was among the exile by the Kibar River, ang ganda, nakita niya ni Ezekiel, the heavens were open and I saw visions of God. Sa kanila, nung panahon sa Old Testament, nakikita pa lang nila. Tayo, sa panahon ng Panginoong Hesukristo, bukas na ang langit sa'yo. Amen? Bukas ang langit. Luke 3:21. Ito yung mga disciple ni Jesus. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was open. Hindi na yan nagsara. Nanatiling bukas yan para sa atin. When Stephen was being stoned, Acts 7:56, ano ang sabi niya? Look, he said, kahit siya'y hihirapan, kahit siya'y sinasaktan, I see! Ano pa rin ang nakita niya? Heaven open, and the Son of Man standing at the right hand of God. What does it mean? Alam niyo po, nang tayo ma-born again, that's the moment that the heaven are open with you. Because the King of Heaven is the one who brought us there. Maaring nandito tayo, but our spirit, we are already connected in the heavenly realm. Paano nangyari yon? Ang isang, anong kailangan para makapasok o para maging available o para maging walang hindrance ang heaven sa buhay mo? Kapag bukas din ang puso mo. Kapag bukas ang puso mo sa Panginoong Hesukristo, magiging parang ladder yan. Diyan makikita. Yung langit at yung puso mo, connected. At anuman ang sinabi natin kaninang bukas. Ano yung bukas? Lahat available. Lahat makikita mo. All will be revealing. All will be able to do. Easy access sa langit. Exciting mula sa langit. Bagong pag-asa galing sa langit. Willingness na gawin ng langit sa buhay mo. Accepted ka sa langit. Pagbukas ang puso mo, open ang heaven sa'yo. This will be filled. This July will be filled of more greater things. Amen. Greater things that you can see right now. And what is the good thing? You will see the heaven open. Tayo pong lahat ay magsitayo. At sabihin mo sa katabi mo, when Jesus says so, believe in His words. And you will see greater things than this. You will